Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines, Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubungkulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines, Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. And welcome to the program, Your Honor, please. Dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Ako po si Ben Paipon. Nag-aanyaya po, samahan ninyo ko dito po sa ating Your Honor, please. 8 o'clock in the evening hanggang alas 10 po ng gabi. Every night from Mondays through Fridays. Ayan. Meron lamang po akong pakiusap on the 29th and the 30th, uh, 28th, bukas, 28th
29 at saka 30 ay wala po tayong programa sapagkat we will be on our way to Tagaytay City for a special event. Pasensya na ho kayo, will be off for about 3 days or 3 nights. Mag-a-attend po ako ng kasal ng aking kaibigan from Mapolo, Malolos, Bulacan. Yan. Oh. Yan po ay kapatid ni Miss Lynn Sakdalan. Oh. Si Jordan Sakdalan. Ikakasal po eh. Oh. At sa Tagaytay po gagawin. At kinuha po tayong nongmi. Ninong. Ha? At imbitado din po si Ate Lilian ni Madam Lynn Sakdalan. Okay. So alam na po ninyo yan, 3 araw po tayong mawawala. Oh? Mawawala po sa Himpapuwid dito po sa ating Your Honor Please. But rest assured that as soon as the event is over, we will be back with our program at sana nandyan pa rin po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. 3 days to go before Christmas. Before the inauguration of the new President of the Republic of the Philippines. But at the same time po, mga kabayan, 3 araw na lamang po ang hihintayin natin. Tapos na rin ang panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte. And already, punong-puno na ho ang Himpapawid sa mga patutsada na si Mr. Duterte de po ay nag-iiwan ng napakagandang legacy sa mga Pilipino. At nagpapasalamat po siya sapagkat hindi natin siya pinabayaan. Pero ang masakit po nito, tayo pinabayaan. Nagbago po ba buhay natin? Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Masaklap po. Sa totoo lamang po tayo mga kababayan, I don't want to destroy the good name, whatever name he has built through the years, mga kababayan. Pero if we look at the drug campaign, it is a failure. If we look at corruption, the fight against corruption, more than a failure mga kababayan. And programs and projects of the administration, ilan lamang ang natapos. Namayani po ang kayabangan Namayani po ang kayabangan. West Philippine Sea, WPS. Anong nangyari? So anyway, sana naman, kung ano man po ang nagawang mabuti ng Pangulong Rodrigo Duterte, pagyamanin na ho natin. Pero wag naman po sana nilang pagyabang na nakagawa ho sila ng talagang napakagandang gawain para sa mga Pilipino. Hindi po totoo yan. I can safely say yung kampanya po sa droga talagang failure. Total failure po yan. Lalo na po sa corruption. Total failure po, mga kababayan. Alam po ba ninyo? Smuggling has been rampant during the time of Mr. Duterte. Hindi po niya nasawata ang mga opisyales ng Bureau of Customs na sumausaw sa smuggling. Now, alam na po natin sapagkat ibinulgar na po ng Senado. Sino-sino po yung mga involved sa smuggling? Bureau of Customs, Department of Agriculture, kasama po yung sangay ng Department of Agriculture, yung mga namumuno po dyan. Lahat po sila kasama sa smuggling. And then, meron din po mga private citizens who are involved in smuggling but were never called to court. Na hindi man lamang po na-summon, na hindi man lamang nasumpina Nakakawala po sila. Bakit? Kasi kakonsyaba po nila ang mga opisyales ng ating pamahalaan. So how can Mr. Duterte tell us, ang ganda ng ginawa ko,
Pasensya na ha kayo, hindi ko nagawa lahat dahil wala ng oras. Anak ng pating talaga ho mga kababayan. Pasensya na ho kayo ha, pero hindi ko po matanggap ang mga katwirang ganyan. Hindi po siya naubusan ng panahon kung ginusto po niyang gumawa ng tama. I think that is the reality here. Hindi po maikli ang panahon para sa taong gumagawa ng tama. Unfortunately ho, mga kababayan, mukhang hindi po ginawa. Hindi natupag ang pagbabago ho eh. Ang ganda ho ng ibinigay na ibang na suporta ng pamahalaan. Kahit yung mga hindi bumoto ho sa kanya, nung nangangampanya pala, naniwala ho na merong dating si Pangulo Duterte at ibinigay ang suporta sa kanya. Pero anong ginawa po niya? Sinamantala po niya ang pagyabang sa taong bayan at hanggang doon na lamang yabang ang iniwan po niyang legacy sa mga Pilipino mga kababayan. Pasensya na ako kayo. This is how I feel with the outgoing president. 3 araw na lamang po ang natitira sa kanyang panunungkulan. I wish him good riddance. Ito naman pong incoming president natin. 31 million po ang nagtiwala sa kanya. 31 million pesos. 31 million Filipinos po ang nagtiwala sa kanya. Tingnan natin kung masusustain ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtitiwala na ito at maibigay sa mga Pilipino ang nararapat na pagbabago at kahusayan ng kanilang mga kabuhayan sa hinaharap. Ipagdasal din po natin na magtagumpay na siya sapagkat anuman ang tagumpay ng incoming president, sana will also redound to the success of the Filipino people. Pero kung hindi po siya magtagumpay, malamang mga kababayan, maiiwanan naman po tayo sa bubuhayan. Mabuti sana kung hindi po gumagala ang isang malaking buhaya dito sa Kalakang, Maynila ngayon. Nandyan na si Lolong. Pinagala na ng GMA. Si Lolong mga kababayan. Partner ng mga buhaya sa gobyerno. Yung mga smugglers yung mga corrupt government officials. Kasama na po dyan yung mga tao sa Kongreso. Alam po ninyo, marami mga nahalal na mga legislators natin who are not supposed to be in Congress, but already they are there as part and parcel of the legislative body. Nakakaawa po ang Pilipinas kung titignan natin ang hanay ng mga bagong kongresista natin. Lalong-lalo na yung mga party list po natin. Nakakaawa po tayo. Pero bago tayo mawawalan ng pag-asa, let us continue to do the good works. Let us continue to do what is right and continue to fight lies, to fight for the truth. As I always say, mga kababayan, democracy is not just about our freedom or our human rights. Democracy is also about fighting for the truth and doing what is right. Ito po ang totoo dyan. Kanya sana pagtulungan natin ito. Hanapin natin kung ano ang totoo, ang katotohanan. Gawin po natin kung ano ang tama. What is right? Okay? Mahalaga po yung mga human rights natin. Pero para sa akin sa panahon na ito, mas mahalaga na gawin natin kung ano ang tama, what is right, and fight for the truth. Mercy Ong. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kuya Ben. Sabi ni Ma'am Mercy at Ma'am Lynn, stay safe po. God bless. Ingat po lagi, palagi. Okay? Rachiboom Menjola. Good evening. Sabi ni Rachiboom. Shout out po kay Wilfredo Agustino
Ingat po siya sa biyahe. Uy, magbibiyahe po ba? Papunta na ba dito? Kukunin ka na ba, Ma'am Mercy? Kokok, Giovanni Pinuela is watching. Kokok, magandang umaga po sa inyo dyan and good evening from the Philippines. Dela Sheila. Dela Sheila. Ah, hello po, sir. Good evening. Watching from Cebu City. Oh, taga Cebu pala si Dela Sheila. Magandang gabi po, ma'am. And I think this is your first time to monitor and listen to the program. Manood po sa programa natin. Like and share, i-follow na lamang po, ha? Kung magugustuhan po ninyo ang programa po natin, please help us propagate this program and all other programs ng ating broad streamcast communicators. Hindi lamang po ito programa ho natin ang madidinig po ninyo dito sa page na ito. Ito yung broad streamcast communicators. Marami pa po tayong mga programa na nakahandang maglingkod po sa inyo. Meron tayong entertainment, meron din po tayong mga informational and educational programs dito po sa Broad Streamcast Communicators. Ma'am Sheila Dela, magandang gabi po. Kokok, good evening, Sir Ben. Your Honor, please. Hello to all tuned in to your program. Oh, hi, Ma'am Lynn. Oh, Ma'am Lynn, magandang gabi daw po. Oh, sabi ni Coco. Eve M. Ramos, blessed Monday evening po, Sir Ben Paipon, Miss Universe, Ma'am Lynn, at lahat po ng BSC family. Stay safe po at God bless us all. Thank you very much, Ma'am Eve. Maraming salamat at magandang gabi din po sa inyo dyan. Oh, ito hindi ko maintindihan kung anong pangalan nito. Baliktad ko yata ang sulat o baka naman talagang ibang lingwahe po ito. Pero good evening po, Tata Ben. Sabi po niya. Good evening. Good evening po, Tata Ben. Rachibu Mindiola. Enjoy yourself. Bulacan po ang probinsya ko. Ganun. Si Rachibu Mindiola is also from Bulacan. Ayan. Magandang gabi po, Rachibu. Elisa Patino, good evening po. God bless. Mercy Ong, ingat po kayo, Kuya Ben and Ma'am Lynn. Yan. Ben Sales is watching. Good evening. Angelica Paz, happy birthday, happy Monday po. God bless us all. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. Stay safe po, always. More power to BSC. Let Balyon is also watching. Magandang gabi po. Nandiyan na rin po si Ma'am Lilian. Blessed Monday po, Tata Ben. And Ma'am Miss Universe. Stay safe. More power to Your Honor, please. Hello, Salaw and BSC family. Happy wedding to Jordan Sakdalan. Thank you for inviting me. God bless us all. Yan. Thank you very much. Ma'am Lilian Gabriel. Alright. Kasama po siya sa kainan. Ma'am Lilian, pagkasama tayo. Alright. Rachibu Mindiola. Demented ang Duterte na iyan. Pero ibinoto ng mga may demensya. Ibinoto ng mga demented din. Pinalitan ko lang, Rachibu. Binoto ng mga may dementia. Hindi po, hindi naman. Biro lamang yan. Alright, kanina na nabanggit ko sa ating programa sa simula na starting tomorrow 28 na po yan 29 at saka 30 we will be out
we will be in Tagaytay for the wedding of Jordan. Kaya necessarily, wala po tayo sa broadcast natin for 3 consecutive nights. I will miss all of you. Tsak ko yun. But rest assured, pagbabalik ko namin, mas magiging maayos po ang programa ho natin. Wag ko kayong mag-alala. And I will always treasure the moments that you will also be with us upon our return. Okay? So, bukas, 28, magsisimula po yan, 29 at saka 30. Kasi 30, baka hindi tayo makabalik kaagad. Dahil sarado ho ang mga kalsada ho dito sa Manila. Manggagaling po tayo sa Cavite ho, sa Tagaytay, baka mahirapan po tayo pagkabalik. But anyway ho, we will try our best to be back on the 30th. Kasi itong 30th po, tapos naman po yung kasalan. The 30th will be the inauguration of our president. And probably, kailangan din po tayo dun sa kabilang himpilan. I still do not know the schedule there. Pero we will see. Titignan natin. Basta't makakalusot dito po sa Calacam, Manila, may paraan. Sabi nga po, may paraan kung gugustuhin. Okay? Madonna Santos. Good evening po. Watching from Navotas. Oy, magkalapit lang tayo. Madonna Santos. Good evening. Paki-like and share. I-follow na rin po yung ating page po, yung Broad Streamcast Communicators. Marami pa tayong programa na nakalaan po para sa inyo. Mapapanood po ninyo yan kung i-follow ninyo ang ating page. Wag itong programa natin mismo, yung page mismo, ang gusto ko pong i-follow po ninyo para mapapanood po ninyo yung iba po natin mga programa. Pero don't forget to watch this program, di ba? Okay? Ruth Perisilda. Si Ma'am Ruth Perisilda is already watching also. Magandang gabi po, ma'am. Ayun. Tama po. Kakonsyaba ang mga namumuno sa pamahalaan. Totoo po yan. Tatabin. Nakakalungkot lang isipin. So itong nag-comment po, must be referring to the smugglers, mga kababayan, ng mga agri-products. Alam po ninyo, meron pong inuli ang BOC. Etong mga agricultural products declared na hindi po agricultural. Dineclare po nilang iba. Pero nasakote po ito ng Bureau of Customs. Nagpapakitang gilas ang Bureau of Customs. And this comes at a time, on the day mismo, na ibinulgar ni Senate President Tito Soto ang mga pangalan ng mga government officials and some private citizens who are involved sa smuggling of agri-products po, mga kababayan. And almost all yung mga opisyalis ng Bureau of Customs na humahawak ng mga sensitibong posisyon sa Bureau of Customs, pinangungunahan po ni Ginoong Guerrero. Ito ho yung commissioner ng Bureau of Customs. Sangkot daw po, ayon kay Tito Soto, Senador Tito Soto, sa smuggling. The commissioner mismo ng Bureau of Customs po, mga kababayan. And you can believe Mr. Soto because smuggling is rampant. Nakakalusot po sa Bureau of Customs. Kung matino po ang commissioner ng Bureau of Customs, sa tingin po ba ninyo, lalaga na po ang korupsyon or smuggling dito po sa ating bansa? Pero hindi lamang po yung Bureau of Customs officials ang sangkot dito. Lalo na ho ang Department of Agriculture, from William Dar hanggang sa 3 ahensya na nakakabit po sa Department of Agriculture. Nandyan yung Bureau of Fisheries, nandyan po yung Bureau of Animal Industry,
at nandun po yung Bureau of Plant Industry. Tatlong sangay po yan. Lahat po sila sangkot because all these public officials po, ito mga opisyalis ng agriculture, the Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries, at Bureau of Plant Industry. Lahat ng mga ito may kapangyarihan na mag-issue ng permit ho eh. Pagpaparating ho dito ng mga agri-products. Pero sa dinami-dami po ng smuggled goods na dumarating ho, declared smuggled, wala hong napaparusahan. Paano nangyari ho yun? Iisa lamang po ang dahilan na nakikita po natin. Sangkot po dito ang mga opisyales ng mga nasabing tanggapan. Kaya tama lamang ho si Pangulong incoming President Bongbong Marcos, not N-O-T. Okay? Not to reappoint Mr. William Dar sa Department of Agriculture. Inalitan na po niya at si BBM mismo ang hahawak sa portfolio ng Department of Agriculture. But this is a challenge now to the incoming president, mga kababayan. If President Duterte failed to stop smuggling, mga kababayan, sa tingin po ba ninyo, maaayos ito ni Bongbong Marcos? So baka naman yung ayos na yan aayusin pa mas systematic ngayon ang smuggling. Ano kaya mangyayari ho dito, mga kababayan? I can only hope and pray na pag-igihin po ng Pangulong Marcos ang kanyang ipinangako sa taong bayan na aayusin po niya ang agrikultura. Hindi lamang po yung pagtatanim ng palay ho ang importante ho dito. Nandyan din po yung smuggling. Pagka pinairal po natin itong importasyon na tinatawag po ni William Dar na sagot sa kahirapan ng mga magsasaka, ay di lalo tayong mahirapan ho dito, mga kababayan. Dalawang bagay po ito mahalaga na gagampanan po ng ating incoming president. Tututukan po niya ang pagtatanim ng palay. Yung sinabi natin pagtatanim ng palay, dapat kompleto po yan. Irrigasyon, di ba? Kompleto yan. Gamit sa fertilizer. Kompleto yan sa seedling. So, di ba? Minsan lamang ho tayo sa loob ng isang taon mag-ani eh. Pero, yung mga binhi natin, good for 3 cropping. 3 beses mag-ani ho dapat ang ating pong mga magsasaka. Pero hindi po sila makapagtanim. Bakit po? Walang irigasyon. Ang sinasabi ni Digong kanina ho sa kanilang propaganda machine sa telebisyon, ang ganda raw po ng irigasyon ho natin. Tanungin ho ninyo sa mga magsasaka ho natin, mga kababayan. Kumusta po ang irigasyon sa ating pong mga sakahan? Ka Jerry Ramos ng Bustos, Bulacan, kumusta po ang irigasyon po sa Bulacan? Meron na po bang sapat na tubig para sa ating mga sakahan? Grabe talaga ho. Kaya ho, umaasa po tayo na ang mga bagay na ito ang titignan. Hindi lamang po titignan. Aasikasuhin po, matinong asikasuhin ng incoming President of the Republic of the Philippines so that we can safely say we are going to have rice self-sufficiency in the country. Sa wakas, baka masabi na ho natin sa buong mundo, sapat na po ang pagkain ng mga Pilipino at baka pwede na tayo mag-export din. At hindi lamang po tayo umaasa sa mga tinuruan po natin magtanim ng palay. Mga kababayan ko, di ba? Yung mga kalapit natin, mga bansa, tayo ang nagturo sa kanila. Mag-alaga po ng binhing palay at pagtatanim at pag-aani. Pero bakit ho ngayon?
Tayo ang bumibili sa kanilang mga ani na tayo ang nagturo para magtanim. Ayos talaga, ano ho? So, ito po ang ipadalangin na natin, mga kababayan, na magbago na ang sistema. Pero, aside from the panalangin, dapat to, kasuhan din po ng Pangulo, ng incoming President. Ito mga opisyales na ibinulgar ni Senate President Tito Soto. Many officials from the Bureau of Customs are involved here. At tsak po ito, mga kababayan. Their involvement is very necessary ho para sa katuparan ho ng mga ang minimiti ng mga smugglers. Hindi minimiti ng taong bayan ho na makakolekta ng buwis. Ho? Para sa gobyerno natin. Hindi ho eh. Yung kanilang minimiti ay magtagumpay. Yung hangad ng mga smugglers, bakit? Kikita po sila ng limpak-limpak na salapi. So, dapat to kasuhan ho itong mga ito eh. Intelligence officer, monitoring ho ng Bureau of Customs. The commissioner himself is involved in smuggling according to Mr. Soto. Dalawang araw na lamang simula bukas ho itong commissioner ho natin. And we still we have no word as to who is going to take the place of Mr. Guerrero ho. Hopefully, I do not want to make any suggestions here, my friends, mga kababayan. Pero sana ho, makakuha po si Mr. Bongbong Marcos ng karapat-dapat. Yung hindi naman po talagang garapal. Kasi garapal na ho itong ginagawa sa Bureau of Customs at Department of Agriculture. Alam nilang sila ang hari sa kanilang mga departamento ho, mga kababayan. At wala hong nobody can say no to them. Pagka umiling ng pera o yan sa mga smuggler, walang no, there is no such thing as no. Pagka ito mga elepanting mga corrupt government officials ang humiling sa mga corrupt government, mga private citizens, sa mga sangkot sa smuggling. That is why smugglers are never caught because they are protected. Parang mga drogista o yan. Yung mga nagpapakalat to, nagtutulak to ng droga, hindi sila mahuli-huli. Mahuli mo yung kanilang mahuli mo yung kanilang produkto, yung kanilang nilalako. Pero hindi mo mahuhuli yung mga drogista. Bakit? Opisyal ng gobyerno. Sabi ni Digong mismo opisyal pala ng gobyerno. Bakit hindi mo hinuli, Mr. Digong? Natakot ka ba sa kanila? Alam ko matapang ka. Minumura mo pati Papa Yan ang legacy ni BBM. Minumura po niya pati mga alagad ng simbahan po Iisa lang naman ang kaya niyang murahin. The Catholic Church lamang po dahil hindi sumasagot ang mga pare Pero subukan po niyang murahin yung ibang mga relihiyon. Subukan niya kung may kahihinatnan ito. But he will never do that anymore, mga kababayan. Bakit? Hindi na po siya Pangulo. So we are giving him 2 days, 3 days na lamang magpahinga na lamang po kayo, Mr. President. Matulog na kayo. Matulog na lamang kayo, mas mabuti pa. Ratchibum Menjola, walang nagawang mabuti si Digong, kundi mangurakot. Bahala na sa kanya si Satanas. Nang tinuruan niya ng kasamaang mabuhay sana siya hanggang 200 years. Dying is too good for that monster. Goodbye Philippines na po ako. Okay. Grabe talaga si Ratio. Galit na galit kay Mr. Digong. Because there are so many things that
the former president, the incumbent president pa rin sa ngayon, no, has not fulfilled. Marami pong nakatiwangwang. Parang agrikultura ho yun eh. Oh, nakatiwangwang ang mga bukirin ho, mga kababayan. Nakatiwangwang ang mga ang pag-asa ho ng taong bayan with the outgoing president. Conrado Brotonel, good evening. Your Honor. Ay, magandang gabi po, Mr. Brotonel. Oh. Ratchibum, may the wicked in the Philippines and the Philippine government vanish in this world kaboy. Kaboom. World kaboom. Alay ko talaga. May they vanish. May they disappear in this world. Ay, nako, talagang galit na galit si Ratchibum. Ipanalangin na lang natin na Ratchibum yung mga gumagawa ng masama. Sabi ng ating Panginoon, vengeance is mine. Wag na tayo magiganti. At wishing somebody ill, yung bang hinahangad po natin ang ikasasama ng ating kapwa ay hindi po maganda. Yan. Angelica, ingat po kayong lahat at enjoy Tagaytay Serben. God be with you always. Ma'am Angelica, thank you very much. Pahala na kayo dyan, ha? Yung ano natin, stars. Anong nangyari na? Hindi na tayo nagkita, hindi na tayo nagkausap-usap. Kumusta si Ma'am Jean? Ha? Kumusta sila Gina Salaw? Kumusta na sila Huge? Sana ho, kahit pa paano magkausap-usap tayo. Bukas ng umaga, pwede naman po ako. At sa tanghali po at sa hapon po kami aalis. Okay? Ratchibum, 99.9% po ng mga tao sa gobyerno dyan ngayon ay bulok ang pagkatao at mandarambong. Hindi naman siguro, Ratchibum, I still believe mas marami pang matitino ng mga Pilipino. Mas marami po ang matitino. Tsak po yun. Mas maraming matitino O kaya nag-iisip ng matino. Nag-iisip po ng mabuti. Mas marami po. Tsak po yun. Pero may kahinaan po And I think ito'y pag-uusapan niya natin. Gaano po ba katatag ang mga Pilipino na ipaglaban ang katotohanan? Ayan. Siguro, pag-aralan nating sagutin ito. Kung hindi po natin masagot in public, katulad po nitong pag-broadcast ni Tata Ben, nababanggit ko dito kung ang gusto kong sabihin, lalong-lalo na kung inaakala ko naman makabubuti po para sa atin lahat. Pero ito'y kailangan magdebate kayo ng inyong sarili. try to debate yourself. Gumagawa po ba ako tama po ba itong ginagawa ko ngayon? Sa panahon ng panunungkulan ni BBM, how do I act? Paano ba ako kumikilos ngayon? Sumusuporta po ba ako sa mga gawain, pambayan o hindi? Ayan. Subukan natin debatehin ang ating sarili kung hindi natin kaya makipagdebate on the air. Like comments here in our program. Alam po niyo, napakahalaga yung mga comments po ninyo. Lalo-lalo na kung mga issues ang mga pinag-uusapan na po natin dito. Nakakatulong ito lalo-lalo na kung binibigyan po natin ng sustansya, lalong naiintindihan ng taong bayan. Pero mahalaga din po na tayo mismo, tawag po sa psychology o English,
tawag po dyan, introspection. Pagtatanong sa ating sarili. Oh. Pagtatanong sa ating sarili. Mga bagay-bagay na nagkokos ng pagdududa sa ating sarili. There are things that happen, you know, nangyayari ho yan. Nagdududa tayo sa ating sarili. Tama mo itong ginagawa ko. Alam po niyo, napakaganda ho na nag-aalay po kayo ng ilang minuto ho, na kausapin ang sarili ninyo. Tama po itong ginagawa ko. Sasagot ang konsyensya po eh. Walang boses po yung konsyensya. Pero maniwala kayo sa hindi. Sasagot at sasagot sa paraan na siya lamang ang nakakaalam. And I know, magdudulot po yun ng mabuti. Pagka ginawa po natin na regular itong pag-uusap. Hindi naman po yung pag-usap na in words, kakausapin po ninyo ang inyong sarili. Baka may makakita po sa inyo. Sabihin pa, nasisiraan na po kayo ng bahay. Mentally, mga kababayan, mentally, it will work. You know, good things in our life. So, pagka nagtatanong tayo ng mga bagay-bagay na makabubuti po para sa atin, or things that we cannot understand really, there are many ways of finding the truth. Talk to yourself. Talk to your computer. Talk to Google. Read the book. Maraming paraan, mga kababayan. Magsipag-sipag lamang ho tayo. Naya Ravena. Uy, magandang gabi po, Ma'am Naya. Good evening. Elisa Malibiran is also watching. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Ratchibun. I'm not hoping for anything to change. I have lost faith in the Philippine government during Digong's leadership. Ratchibun. Wala na si Digong. 2 araw na. Mag-isip ka rin. Baka sakali. Baka sakali mo. Sabi nga ho nila, for as long as we are alive, for as long as there is dugo na nananalaytayin sa ating mga ugat, dapat may pag-asa. Ayan. Rachibum, ayos ba yan? Edna Uzaraga, good evening po. Yan, kuya. Magandang gabi po, Ma'am Edna. Good evening. Garalgal po, pakiayos audio kay kuya. Ma'am Edna Uzaraga. Okay. Baka yung sa ibang mga kasama ko natin at nanonood, okay naman daw po sa kanila at pati dito. Ipaki-check na rin po dyan, Ma'am Edna. Elisa, at thank you very much for reminding us. Elisa Malibiran, good evening po, Sir Ben, Paipon, Madam Lynn, Miss Universe, BSC family, and all the viewers. Stay safe po. Ayan. RV Castro, kumusta ang programa mo, Padre? Good evening. Jomay Maymar is also watching. Good evening po, Sir Ben. I'm watching na po. Saan ka ngayon, Jomay? Paki-check nga po ninyo ang audio natin, wherever you are. Mag-send lang po kayo ng comment dito sa atin para malaman natin kung meron tayong dapat ayusin. Kasi talagang erratic po ang internet. Sa ngayon, we do not know when it will end. Alam po ninyo mga kabayan, dyan sa Occidental Mindoro, makinig kang mabuti, Ma'am Mercy. Meron po tayong balita tungkol dito sa Occidental Mindoro. Tungkol sa kuryente dyan. Hindi lamang kuryente ang nawawala. Ang nawawala yung telco. Ibig sabihin, internet dyan sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. I do not know which part now. Pero Occidental Mindoro talagang lumalabas dito po sa mga researchers po natin.
nagkaroon po ng nagtapos na po yung kontrata ho ng kooperatiba at saka yung uh, nag 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 generate ng power, hindi po umaakto ang ERC. Yan po ang anaantay ni gobernador para magkaroon uli ng power ho sa Occidental Mindoro, pero hindi umaaksyon ang ERC. Kanya ito po ang inaantabayanan po natin. Baka bukas daw po may sagot na po ang ERC tungkol dito. And temporarily masolusyonan yung problema po sa kuryente sa nasabing lugar. Hindi po basta-basta po ito dahil source of power ho yung natapos yung kontrata, at kung walang kontrata, walang magsusupply ng kuryente. At yan po ang inabot ng mga residents, consumers ng kuryente dyan sa Occidental Mindoro. Dapat tumugon dito ang ERC, even if temporary lamang po sana ang pagbibigay ng power supply. Ang problema, hindi umaaksyon ang ERC po natin. That's it. Now, yung telcos naman, hindi ko maintindihan kung bakit ang mga namamahalan ng internet po dyan sa Occidental Mindoro sumabay pa dito sa pagkawala ng kuryente. Kanya lalong nabuburyong ang ating mga kababayan dyan sa Mindoro Occidental. Ay nako, grabe na po ito mga kababayan. Alright, so Ma'am Mercy pasensya na ho. Yan ang balita natin. Talagang matinding problema. Itong umabot po sa mga taga Mindoro. May ginagawang aksyon ang gobernador, pero hindi umaaksyon ang Energy Regulatory Commission. Sabi ng gobernador, magbigay lang muna ng verbal go signal ayos na po ang kuryente, may ibabalik na ho Saka na lang natin ayusin yung banibagong kontrata. But the people should not be without power, without energy. Tama lamang ho mga kababayan. Hindi ko mo walang kontrata iiwanan mo ng in total blackout ang Mindoro. Total walang kuryente ang mga taga Mindoro. That is inhuman mga kababayan. That is inhuman. Dapat ang ERC dito gumawa ng hakbang. Maibigay muna ang power supply sa electric company. Okay? Patas balita. Sir Ben, sa politics, pag may nanalo, sigurado na babawi po yan sa ginastos nila sa kampanya. Plus, sweldo. Plus, samantalahin ang pagkakataon na sa pera. Yan ang totoo sa gawain ng politiko. I think we all know that. Patas, talagang yan po ang realidad sa ngayon. Kanya dapat bantayan natin itong mga politiko na ito. Nung araw, hindi tayo kumikibo. Hindi po tayo kumikibo sa kanilang ginagawang pagsasamantala. Pero sa ngayon po siguro, kumibo na tayo. Magreklamo tayo. Magsumbong po kayo. Hindi lamang po dito sa ating programa, kundi sa ibang mga himpilan ng radyo. Marami po tayong dapat pagsumbungan. Pero wag nating kalilimutan na gumawa ng tama. Everybody should do what is right. Ipaglaban natin ang demokrasya. Hindi lamang po yung kalayaan natin at mga human rights. Ipaglaban natin ang katotohanan. Wag tayong papayag na maghari po ang kasinungalingan muli. Wag mga kababayan. Wag. Ay, nako. Sarili ko na lang ang inaasahan ko. Hindi na ako umaasa kahit kanino. I also lost faith in human race.
Nowadays, disgusting, ah, disappointing, and revolting. Talaga, I will just keep to myself. Okay, Rachi Boom, that is your choice. Oh, pero I'm telling you, maraming Pilipinong mababait. Okay? Maraming Pilipinong mababait. Ang mga salbahe, mga opisyalis lang naman natin. Okay? Mga opisyalis ho natin, mapagsamantala eh. Pagkanakaw talaga eh. Oh? Tingnan ho ninyo yung sa smuggling na lamang ho. Di po ba pag nanakaw yan, you know, pagsasamantala ho eh. But high-ranking government officials, so, imagine, pati yung Customs Commissioner. First time po ito mga kabayan, no? That the Customs Commissioner is charged. Hopefully, he will be charged in court. Pero implicated na ho sa smuggling ho. I think Senate President Tito Soto was brave enough to tell the truth. And hayaan na po ninyo, sabi siguro nyo, hayaan na natin na si BBM ang gumawa ng tamang hakbangin ho dito para matapos na ho yung mga masasayang araw ng mga smugglers. Atakin nga naman ho ninyo mga kabayan. May nadinig na po ba kayo na parusahan ng smuggler? Yung smuggler ng Union ho, katagal-tagal na ho, pangalan ho, namumutawi na, namumulaklak na ho, sa Bureau of Customs. Ilang ulit nang nahuli po ito. Ilang ulit nang sinabi ng Bureau of Customs na kakasuhan. Department of Agriculture, kakasuhan. Leia Cruz po yata ang pangalan ho nun. Leia ho. The first name is Leia. Hanggang ngayon ho, nandyan pa rin ho. Siya pa rin po ang reyna ng mga sibuyas. Oh, hindi po ba kilala ni Guerrero yan? Hindi po ba kilala ho ni William Dar ng DA po? Si Leia na yan. Bakit nandyan pa? Dapat talaga ho dito ho. Yung 31 million voters ho, of Mr. Bongbong Marcos should call upon the new president. Bigyan wakas na ho itong maliligayang araw ng mga smugglers. Kasi ho, mga magsasaka ho natin, tayo mismo mga mamamayan, ang apektado ho dito eh. Hanggat namamayagpag yung mga smugglers na yan, mga kababayan, mananatili pong kaawa-awa sa presyo ha, ang ating pong mga kababayan. Tayo ho, mga kababayan, kawawa ho dito. There has to be an end to this nefarious and disgusting activities of smugglers in our country. Wala hong nakakasuhan. Pero dapat pati yung mga government officials natin, yung mga nasa intelligence community, maniwala ko kayo, hindi nila alam kung anong nangyayari sa Bureau of Customs, intelligence community. Naggagather pa rin daw mga kababayan ng evidence yung mga nasa community. NICA, intelligence community ng police, intelligence community po ng what else? Ano po ba yun? Even the Armed Forces of the Philippines. They are completing daw po yung kanilang mga ebidensya tungkol sa mga smugglers. But these smugglers have been with us for decades, mga kababayan. Yes, Jesus Christ po, mga kababayan. Ayun na po talaga. Kaya nga si Rachi Boom, nawawalan na po ng pag-asa. Ayaw na po maniwala po sa gobyerno natin. Pero I'm telling you, Rachi Boom, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang matitino. Let us start from there. Marami pong matitino sa ating kapwa Pilipino ang gustong gumanda ang buhay po natin. Sabi ni Bongbong, sabi ni Rachi Boom, sabi ni Bongbong mo, kakalimutan niya
ang nakaraan na nangyari sa pamamahala ni Digong at aasikasuhin lang niya ang sa panahon niya. Alam po ninyo, mali din po ito eh. Talagang, no matter how we look at it, mali. Kanya nga lang, siguro, ang ibig niyang sabihin, pagtutuunan po niya, ang paggawa ng mabuti ngayon, para walang mareklamo ang taong bayan. Ngayon, pagka natapos na magsagawa ho ng mga mabubuting proyekto para sa mga Pilipino, baka po pwede niyang balikan yung mga nakaraan. Pero hindi po pwede na pabayaan po natin ang mga kasalanan. Hindi po pwede pabayaan po natin ang mga nagawang kasalanan. Kasi pagka pinabayaan po natin ang mga kasalanan at mga kamalian, mga kasamaan na nangyari po sa gobyerno po natin, mauulit at mauulit po yan. And there will be no end sa kasamaan sa ating pamahalaan. Kanya ho, hanggat maaari po, kasuhan na po natin yung gumagawa ng hindi tama. Kaya Mr. BBM, siguro, meron ka namang meron ka namang DOJ, meron kang mga intelligence community dyan, meron kang mga police, meron kang mga, you have all the forces necessary to keep these evil people out of the government. Nasa inyo ang kapangyarihan. Sana gawin na ninyo. Pero we are going to wait for 3 days pa. Rachi po, 3 araw, magsisimula na po ang panunungkulan ni BBM. And sabi nga po ng ating mga kasamaan sa media, let us give him 100 days to do whatever he thinks should be done. Yan. To do the things that he should do in the next 100 days. And let us see what happens after that. By then, mga kababayan, meron na tayong idea how he plans to do things as President of the Republic of the Philippines. Paano niya gagawin ang mga naipangako po niya. Mahihigitan po kaya niya ang pagtupad sa mga pangako katulad po ng di pagtupad ni Digong. Di ba? So anyway, malalaman natin yan in the next 100 days after he starts assuming his position as President of the Republic of the Philippines. So, antabayanan po ninyo yan, mga kababayan. Okay? So, itong mga smugglers po, babantayan po natin mabuti po. At kung meron po kayong nalalaman na hindi tama ginagawa ng mga government officials po natin, pagbuo-buo po tayo ng mga grupo natin. Grupo ng mga tawagin natin, mga concerned citizens. Makakatulong talaga ito eh. Kasi hanggat hindi tumatahimik po tayo, hanggat walang nagre-reklamo, tuloy-tuloy po yung pagsasamantala. Tuloy-tuloy po. When we face the devil at tayo ay magsawalang kibot, tuwang-tuwa ho yun, umahagik-dik po yan. Ibig sabihin po, nagtatagumpay po siya. Pero kung kakalabanin natin, kikilabutan din po yan. Kikilabutan din po yan. Okay? Tignan ninyo itong hinuli po ng BOC kamakailan. Dalawang trading companies ang nagpasok po dito ng 194 billion pesos worth of agricultural products. Idiniklara po nilang
uh, steamed buns. Wala po ano ito, steamed buns. So, pero in actuality, ang laman po ng kanilang mga container buns ay mga frozen duck at chicken. Kinunin nyo, frozen duck and chicken. Yung isa po ay poultry products. Pork and poultry products. Mabuti na lamang po nasa puti. Pero ilan lamang po ito? Ilan lamang po ito? 194 million. Oh. Pero ang totoo siguro nito baka mas marami mga container vans ang nakalusot. Ha? Pinahuli na lamang po ito para sabihin po ng taong bayan, ay, ang galing ng Bureau of Customs. Ako, malinis pala si Guerrero. Nakahuli po ng smuggler. Ako. Pero tingnan mo ninyo kung anong mangyayari ho dito sa mga smuggler. Sabi po ng MICP, kakasuhan daw po nila yung smuggler. Sino kaya po yung nagparating? Identified po yung mga nagparating. Danny Ree Consumer Goods Trading. Ito po yung trading company. Danny Ree Consumer Goods Trading at Jeroche Consumer Goods Trading. Sila po ang nag-misdeclare ng kanilang shipment, mga kababayan, na nahuli po ng Bureau of Customs MICP sa pangunguna po ni District Collector Romy Alan Rosales. Naka-issue na po sila ng warrant of seizure and detention at charges are being filed para isampa na ho sa mga consignee or importer ng mga misdeclared products. Smuggling talaga ho ito, mga kababayan. Okay? Na nakakabahala po itong mga balita ho na meron na naman pong nawawa na tumuob na bangkang pampasahero dito po sa Bataan at 4 po ang namatay. Earlier in the week, meron din pong nasunog sa karagatan. Mas nauna pa dyan, yung nangyari po sa MV anong pangalan nung Mercraft, alam po niyo, 2 na pala barko nitong Mercraft na ito ang nasunog sa karagatan. Na nagiging very regular na po ang sunog-sunog sa karagatan. Of all places, sa karagatan pa ho nagkakaroon ng sunog. Something is wrong here. May pagkukulang po ba ang marina? May pagkukulang po ba ang PCG, Philippine Coast Guard? Mga sirs, mga madams, ano bang ginagawa ho ninyo? Bakit hindi po ma-actionan ng mga ganito para hindi po nagkakaroon po ng aksidente ho? Kung aksidente man yan, sa karagatan. Sunog ho sa karagatan. Masakit po dito yung mga biktima ho ng trahedya sa karagatan. 5 taon na ho, hindi pa nakakatanggap ng insurance sa mga insurance companies. What is happening ho? Sa bagay ho, panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte yan. Yan wala siyang pakialam sa mga ganyan. Presidente lang naman siya. Hindi po niya pinakikialaman. Yung nakakasakit na ho sa taong bayan. Ayop talaga. Tragedies at sea, nagiging more regular na ho mga kababayan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nagpapatuloy.
natawagan ho natin ang pansin ng Marina ho dito. And also the Philippine Coast Guard. Bakit po, ini-inspection po ba yung mga barko na yan? Hindi po ba pagka nagkaroon ng aberya o trahedya sa karagatan involving yung mga pampasero, mga vessels na yan, hindi po ba sinususpindi muna ang operasyon? Oh? At tinitignan kung karapat-dapat po bang bumiyahe. Di ba? Yung mga sasakyan nga ho, pampasero, pagka na-involve sa aksidente, talagang pinasususpindi ho. Bakit ho yung mga ganitong mga sabagay, yung mga lumubog, wala na, hindi na may iaahon na karak-karak may iaahon. Pero there must be, baka meron pa mga sasakyan, pandagat, o ng mga may-ari ng mga nai-involve sa mga trahedya. And this should be suspended also pending investigation, mga kababayan, para maiwasan ho natin. Tiwalang-tiwalang taong bayan, antakin po ninyo. Nasa loob na po ng passenger vessel, magkakaroon ng aberya. Nag-aagawan na ho sa life support. Salbabida ho, mga kababayan. Minsan, hindi nga nagkakasya ho. Kanya marami nawawala. Ito po ba hindi po minomonitor ng Marina, minomonitor po ng Coast Guard. Di po ba yung mga nagpapaalam mo na, sir, paalis na ako kami, mag-inspection na ako kayo. Nag-i-inspect pa po ba sila? Tama po ba yung i-inspect na listahan inilagay ho ng may-ari ng barko? So many things are happening ho, mga kaibigan, that are not good anymore. Napapabayan because also of corruption ho, mga kababayan. Corruption din po ito Ayok talaga, hindi ko maintindihan kung bakit pinapayagan ng mga government officials natin. Well, talaga naman Pero wag ho tayo manghihinawa. Let us continue to do something that is better continue to fight this evil, to fight this pasasama na nangyayari po sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Mahirap naman po kung pabayaan lamang po natin at ipaubaya po natin sa mga demonyo ang buhay natin. Magiging demonyo rin po tayo. Lalong wala nang pag-asa ho ang ating listener na si Rachi Boom Medjola. Mabuti nga po mukhang naniniwala pa po sa atin na mas marami po matitinong Pilipino na nandito po sa ating bansang Pilipinas kaysa yung mga masasama. Di ba? Kanya yung mga matitino naman, magpakatino tayo talaga at lumaban mo tayo, matuto po tayo na ipaglaban ang ating mga karapatan. Ipaglaban ang katotohanan. Bago tayo papayag na maghari muli ang mga kasinungalingan. Yan po nakakasira po sa atin. Yan ang nakakasira po sa atin. Alright. Sa ibang mga issues po, mga kababayan, sa ibang mga issues, magsisimula na po ang International Criminal Court ng The Hague, Roman Statute. Magsisimula na po sila sa kanilang investigation and trial proper para sa mga crimes against humanity na isinampa laban po dito sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The request has been filed. Naibigay na po ang request to restart the probe and probably trial proper. Hindi lamang po natin alam kung kailan matutuloy po ito. But already, there is already objection from the DOJ. Ang sabi po ng DOJ, wag naman muna ninyong ituloy yan. Bakit naman, sabi ho na ni DOJ Secretary Guevara, ang sabi po niya, inumpisahan na ho naming imbestigahan yung mga drug cases since 2016.
Pero hindi naman po namin matatapos-tapos yan sa loob ng isang buwan lamang. Oh? Kanya dapat po maghintay naman ho kayo. Eh, ang sabi po ng ICC, so many years have gone by. Ang palugit, kung meron mang palugit para sa DOJ, na ibigay na ho yan. Tama lamang po na pasimulan na po ang proper trial na ito at tignan ho natin saan tutungo ang investigasyon. Kawawa po ang maraming mga pamilya ho na nawalan po ng miyembro ng kanilang pamilya because of this drug campaign ng Pangulong Rodrigo Duterte. Records will show more or less 30,000 people have died in the hands of police. Of the police, dito sa atin. Sa mga drug addict, drug users, drug peddlers, mga kababayan. Marami din po sa kanila ang nasa kulungan. Hindi natin maintindihan kailan lalabas. Karamihan sa kanila hindi nakakapag-bail. Dahil unang-una, no bail. Yung ibang kaso ng drugs. Pero meron pong ibang mga mahihirap po natin mga kababayan na matagal na hong nandyan sa kulungan dahil matagal ho na ma-schedule ang kanilang mga hearing. Palaging napupuspone. At kapag ka magre-resume ang hearing, you will have to wait for 1 month, 2 months, and so on and so forth. And before you know it, tapos na ang 5 taon, nasa kulungan ka ng 5 taon, ng ganun-ganun po lamang. That is happening in almost every court in the country today. Kanya ho, meron pong panawagan ho, meron pong statement po itong incoming senator ho natin, Senator Raffy Tulfo. Tututukan po niya itong problema ng mga kababayan po natin na nasa mga kalabuso po na hindi umaandar ang kanilang mga kaso. Marami po mga ganyan. Kanya napupuno po ang mga selda dahil hindi po umuusad ang mga kaso. Meron nga po kaming sinusundan na kaso, drug case ito, dyan sa Cainta, Rizal. Magli5 taon na rin po siya sa kulungan yung Ali. Palaging postpone ang hearing ho. Wala ka namang magagawa. Drug case po kasi napakahirap pong lumantad ho dyan. Ay, pasensya na ho talaga. Pero we are trying our best to do whatever is necessary para makalabas po sana yung nasasaktan. Pero hindi umaandar po ang kaso. And that depends on the judge. So, minsan walang judge. So, meron pong anong tawag ko nila yung kapalit. Anong tawag ko dun sa kapalit? Fair judge. Pero kung minsan yung fair judge, wala din. Kanya ho, kawawa ho ang mga nakakalabuso po na hindi po umaandar ang kaso nila. Sabi po ni Raffy Tulfo, wag ko kayo mag-alala. Tututukan natin yan. And I hope that he will do good. At alam kong gagawa po ng paraan yan sapagkat he has a lot of experience here. Marami po mga nagre-reklamo po sa kanya. Mga kababayan po natin. Okay? Ano ito? Ratchibum. Si Enrile na 98 years old, binigyan ni Bongbong ng post. What kind of brain dead is that? Alam po ninyo mga kababayan, I am not against the senior citizens wherever you are. Ako senior citizen na rin po. And I'm already 74. And probably, itong pag-broadcast to, hindi naman talaga hectic
lalong-lalo medyo sanay ka na rin, ho. Ang kailangan mo lamang ay maghahanda kung anong sasabihin mo. Ang kailangan mo dito yung alisto pa rin ang pag-iisip at hindi apektado yung boses. Yan po sa broadcast. Pero yung magsilbi ka pa po sa ating pamahala with a position like presidential advisor on legal affairs at the age of 98, mga kababayan, sa tingin ko hindi na po ito yung proper na gawain po sa gobyerno. First, kung meron tayong tinatawag na child abuse, yung bang pag-aabuso sa mga minor de edad, at sa tingin ko mga kababayan, maituturing din po natin ito abuse of senior citizen, senior advice, senior abuse, abuse of senior citizen. Walang yan buhay na ito. Maybe Manong Johnny has the medicines to prolong his life. Siguro meron po siyang gamot na ginagamit para makakayanan po ang kanyang maselang katawan dala po ng advanced age. Hindi ko po tatawaran ang laman ng kanyang utak. Pero hindi natin maiiyali sa kanya yan. Pero yung sabihin po natin, magsilbi po siya on a daily basis. Mag-a-advise po sa Pangulo as legal advisor on technical matters. Baka naman ma-overdose po ang kanyang pag-iisip, at lalong magkaroon ng aberya ang kanyang katawan. Maituturing ho natin abuse yan sa mga seniors natin. Kasi dapat nagpapahinga na po ang mga yan. Dapat nagpapahinga na Wala na po bang iba? Mahanap si Mr. Bongbong Marcos na mag-advise po. Nandyan si Vic Rodriguez. Di ba? Kagaling-galing ni Vic Rodriguez . Ang ganda-ganda ng performance po niya as your spokesperson, Mr. Incoming President. Bakit pinili po niyo si Manong Johnny? Kinalaban ng ama ninyo. Kinalaban kayo nung araw. Anong dahilan? At magkakampi na kayo ngayon. Sa bagay si Manong Johnny, wala naman talagang kalaban yan. Di ba? Si Mr. Marcos, naging kakampi, tapos kalaban. Si Mrs. Cory Aquino, kalaban po niya noon nung kakampi siya ni Marcos. Pero nung nanalo po ang EDSA Revolution, Cory Aquino became the president. Advisor po yan Ang Defense Secretary naman si Mr. Ano pangalan nito? Manong Johnny Enrile, or he had a good position in the Cory administration. Natapos po ang termino ni Madam Cory Aquino. Pumalit po si Fidel Valdez Ramos. Nasaan po si Manong Johnny Enrile? He was with Mr. Ramos. Di ba? Kakampi niya lahat. Joseph Estrada, mga kababayan. Who was with him? Johnny Enrile. Gloria Macapagal Arroyo. Enrile was with him. Noynoy Aquino. Enrile was with him. Wow. Talaga naman mga kababayan. And now, Mr. Bongbong Marcos. Si Duterte lamang po wala siya hindi ko maintindihan kung bakit hindi po kinuha ni Digong. Kasi siguro magkaiba
ang kanilang prinsipyo. Oh, di ba? Parehong matapang. Parehong matapang. At hindi po pwede magsama ang parehong patun. Di ba? Okay. Ito si ano? Si BBM. Kalaban, kakampi ulit. For what, ho, mga kababayan? Unity? Wow. Really? Ratchibo, anong masasabi mo talaga? Ayun ako talaga. Nakapost pa picture nyo, sir. Oh? Saan? Saan nakapost yung picture ko, padre? Ha? Ma'am. Ratchibo. Angelica Paserben. COVID-19 cases update. Oh, ito ang update po natin sa COVID cases, ho, mga kababayan. Oh, for tonight, as of today, June 27, ang new cases po for the Philippines ay 716. 716. With 11 recorded deaths and total active cases ay 5,523. Ingat po uli ang lahat. Okay? Follow basic health protocols pa rin. Yan po ang advice ni Ma'am Angelica Paz. Ma'am Angelica, thank you very much. Itong COVID na ito, ho, mga kababayan, tumataas ng tumataas. Parang oil price, all oil products are going up. At meron na naman po yata pagtaas simula bukas. Akala ko wala na ho. Pero the next few weeks, we will see a hike in the prices of oil products again. At hindi ko po alam kung aabot na po ito sa 100 pesos a liter for diesel and gasoline. Malamang aabot po in the next few weeks, no? Kung hindi po mapigil ang pagtaas ng presyo ng mga gasolina, aabot na po ito sa 100 pesos. What happens? Only God knows, so mga kababayan. Ang hindi ko lang maintindihan o dito, bakit po ang ating pamahalaan so slow in making decisive moves, tutulungan po ba niya ang taong bayan sa krisis na ito? Meron pong nagpapanukala na bawasan muna o kaya isuspend ang excise tax on gasoline or oil products. Ang sabi ko, kung hindi po pwedeng isuspend yung entirety of the excise tax, baka pwede kalahati muna ang ibawas. But nobody from our economic managers, incumbent or incoming economic managers, would suggest anything to solve the crisis. Wala pa po tayong nadidinig na gagawin po ng incoming administration. The outgoing administration, wala na hong saysay kung ano man po ang kanilang sasabihin pa po. 2 araw na lamang po ang natitira sa kanilang panunungkulan, and most of them, hindi na po mauulit ang kanilang panunungkulan. Tapos na ho ang kanilang panunungkulan. But we do not hear any solution, any favorable solution to the Filipino people. Wala akong nadidinig na solusyon. Paano ho masusolusyonan itong crisis na ito? Ang sabi ho nila, panukala lang naman. Dagdagan natin ng ayuda. Diyos ko po day. Speaking of ayuda, ang laki-laki pa po ang hindi na ibibigay sa ayuda na i-budget po nung mga nakalipas pong mga panahon. Bayanihan 1 and Bayanihan 2.
maraming hindi po na ipamahagi. Pati mga frontliners po natin, mga health workers. Ang dami pong mga nagmamakaawa, ibigay naman po yung kanilang mga allowances. There is already a budget for that na ipamigay na ho ng Department of the Budget and Management ang pera ho sa government agencies na mag-aasikaso sa pamimigay. Just like drivers po, mga kababayan, nasa LTFRB na po ang pera. Nasa bangko na. Pero bakit hindi pa po na ibibigay? These are the things that are very problematic to the Filipino people sapagkat wala na ngang solusyon ng ating gobyerno. Hindi pa po may pamimigay yung mga ayuda. So what is happening? Ano mangyayari po sa buhay po natin dito ngayon, mga kababayan? Ayaw naman ho nilang bawasan po yung excise tax na ipinatong ho sa mga oil products. Sabi nila, malaki ang kikitain ng gobyerno. Para kanino ho yung kikitain ng gobyerno? Di po ba para sa primary beneficiaries of the government? Sino ang primary beneficiary ng ating gobyerno ho, mga kababayan? Hindi po ba taong bayan? Hindi po ba mga maralita? Let those who have less in life have more in law. Simple lamang ho eh. Pero bakit? Hindi. Siguro ho, nagamit ho nila pabaon. Kasi paalis na ho sila eh. Paalis na po sila. Source is the Asian Post. Nga po pala. Yung COVID cases po, yung balita ni Ma'am Angelica, hango po yan sa ASEAN Post. Okay? Hindi po sa DOH. Meron pong bago ho ang DOH ngayon. Mas malaki po sa 700 something na sinabi po ni Ma'am Angelica. Umabot na ngayon, ma'am, sa 800 plus yata ang daily cases po ng COVID. And yung active cases ay over 8,000 na po yata. But again, that is a record coming from the DOH. I'd rather believe yung ASEAN Post. Kaya hindi ko sinasabi ko kanina. Ay, nako talaga. Ratchiboom is watching. Ratchiboom, wag kang magagalit ha. Wag kang magagalit. Magkaroon ka ng more patience. There are more Filipinos na matitino kaysa yung salbahe. Darating ang panahon, matututurin tayo na lumaban, ipaglaban ang ating mga karapatan. Ma'am Lilian Gabriel is also watching. Good evening. Mel, kumusta ka na, partner? Bakit ngayon ka lamang nagre-react? Most corrupt of officers, agencies in the Philippines, Department of Customs, ang nangunguna sa talaan po ni Mel Rodelio Militante. Mel, pangalawa ho, PNP. Hindi. Sandali ha. Bureau of Customs is number 1. Pangalawa ho, LTO. Pangatlo, House of Representatives. Anong House of Representatives? Bali naman ito. Thieves of Representatives. House of Representatives, number 3. Number 4, PNP. Number 5, DPWH. Number 6, BIR. Wow. BIR. Number 6 na ho. Nauna pa ang DPWH. Sabagay. Ito mga agencies of the government na ito, talagang sa totoo lamang ho, mga kababayan. Kung ang panlabas ho natin utang 13 trilyon. Pagka pinagsama-sama ho natin ang kinukurakot nitong mga animal na ito sa mga ahensya ito na nabanggit ho ni Mel, baka lampas-lampas pa ho dyan sa mga inutang ho ni Pangulong Digong sa kanyang panunungkulan. Ang takinuno nyo, mahigit 8 trillion ang inutang ho niya. 8 trillion. Kasi dati 6 trillion lang ho tayo.
Eh ngayon, 13 o 7 trillion. Saan napunta ho mga yan? Hindi naman po nakatanggap lahat ng ayuda. O, pero kita ninyo, o ibigyan ko kayo ng halimbawa kung saan napunta. Matatandaan po ba niyo yung Parmali case? Wala na ho yun. Baka burado na ho sa kasaysayan ng ating Senado ho, mga kababayan. Sapagkat wala na si Dick Gordon eh. Oh, makakalimutan na po yan. Dinala daw po ang report sa ombudsman. Pero, sana sa tingin ho ninyo mangyayari kung hindi po masusubaybayan ho yan? Makakalaya ho yung mga animal, mga tsekwa ho, mga kababayan. 42 billion pesos ang nawala ho dito. Pinaghahatian ng mga animal, ho, mga kababayan. Pasensya na ho kayo. BIR ho, bakit number 6 ka lang dito? Pero sana ho, itong BIR, matutunan din po gumawa na ng tama. At habulin po yung yung state tax ho ng mga Marcos. He is the President of the Philippines in the coming few days ho, mga kababayan. And he should be the role model. Yan po ang sinabi ng BIR Commissioner ho natin. Incoming BIR Commissioner. He should be the role model sa pagbabayad ho ng buwis. Otherwise, paano kung gumaya ho ang taong bayan sa kanya? Hindi na magbabayad ho ng buwis. Diba? So the BIR should make it a point, ho, mga kababayan. Huwag palampasin ang pagkakataon na makalusot muli ang mga Marcoses at hindi po sila magbabayad ng kanilang mga responsibilidad. Sabagay, maganda naman po yung sinabi ho ni incoming BIR Commissioner, si Lilian Guillermo. Mukhang makatotohanan din itong aling ito eh. At hindi pa nakukorrupt ito, mga kababayan. Hopefully, she will not be corrupted in the process. Hindi siya makukorrupt in the process. Totoo po yung sinasabi mo tungkol sa mga hearings at SELDA postpone lagi at 200 inmates nasa SELDA na dapat lang ay 50 ang laman. Ayan po ang katotohanan dito. Yan ang sinasabi ni Rafi Tulfo, mga kababayan, senador ng bayan natin. Number 3 po, sa nakaraang halalan. And he said, magpapanukala daw po siya ng batas to increase the budget of the judiciary at tulungan po ang mga hukuman na mapabilis ang trial, hearings para sa mga involved sa mga kaso. So many inmates are in jail dahil hindi po umaandar ang kanilang mga kaso. Alam ni Rafi Tulfo ito, mga kababayan. And hopefully, sa pagpamagitan po niya, ma-decongest ang ating mga jails. At matuto na rin po ang mga huweso natin na huwag magpabaya. Kawawa ho ang mga preso eh. Si Laila de Lima nga po, operado na nga, nakakulong pa ho eh. Si Gloria Macapagal-Arroyo nung panahon niya eh. Panahon nila ni Digong. Pinakawalan ho eh. Graft and corruption po yung kaso. Si de Lima ho, hindi naman po graft and corruption eh. Inala pa lamang ho, fabricated cases pa nga ho yung kay Laila de Lima. Pero naka5 taon na ho. Si Gloria Macapagal-Arroyo, 4 na taon lamang po yung binubuno. Pinakawalan na ho ni Digong. Anong klaseng ito? Justisya. Si Imelda Marcos ho, nanay po ng ating incoming president. She is convicted by the Sandigan Bayan. 7 counts of graft and corruption po, mga kababayan. But, ni minsan, kahit isang
daliri lamang po ng kanyang paa. Hindi po nakatuntong man lamang sa kalabus. Pero 77 years in jail dapat po yan. Si Madam Imelda Romualdez Marcos. But what is happening? Oh, anong nangyayari ho? I hope that the incoming president will see to this. Makita ho niya ito. Ipakukulong kaya niya ang kanyang ina. Hindi! Sabi mo ng si Ratchibum, anong sabi mo, Mr. Ratchibum? Pakukulong mo ba ang nanay mo kung ikaw ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Junior Dal is watching. Good evening. Good morning, bro, and all viewers. Late ng gising. Ganun ba? Sige, magpahinga ka muna. Alam ko, pagod na pagod ka eh. Nagigising lang. Ratchibum, ganyan po ka brain dead si BBM mo. Bakit BBM ko? Ratchibum, kanina po na post ang action mo. Ano ito? Anong ibig mong sabihin? Sa news po tonight, dito sa Australia, ay 500 people daw ang may COVID and flu this month. Kasi nga, first month ng winter namin. So 500. Tataas pa ho siguro yan. Pero, Ratchibum, ano itong sinasabi mo nakapost ang picture ko, ang action mo, nakapost? Anong ibig mo sabihin? This is the second time kasi ito eh. Anyway, Medi Foster Lasa. Good PM po. Medi Foster Loza. Ayan. Pasensya na ho kayo. Minom muna ako. Mel Rodelio Militante, 6 p.m. na po kasi ako nakauwi. Schedule po ng therapy ko kanina. Nagpa-therapy pala si Paring Mel. Okay ka na? Alam ba ni Ma'am Mercy na may sakit ka, partner? Alright. Medi Foster Loza. Appointed po yang sa BIR. Pag sumuway, sigurado, tanggal. Let us see. Kasi mukhang matino yung BIR commissioner ngayon eh. At hindi po involved sa anumang irregularities in the past. I think kinuha po ni Jokno ito because of the belief na tama ho, matino ang kanyang deputy governor noong araw. Kasi nung governor po ng Central Bank, yan si Jokno, ay deputy governor po niya, itong si Guillermo. And probably, recommend ho ni Jokno ito. Kanya, there is a possibility that they will do something that is for the people. Let us see ho. 2 araw na lamang ho ang aantayin ho natin. And then we give them 100 days to tell the Filipino people na hindi po nagkamali ang 31 million Filipinos who voted for them. 31 Filipinos who voted for them. Okay? Ratchibum. Okay. Sir, pag nagbayad po ng bail, inuhuli lagi para magbayad lagi ng bail. Kaya yung iba, nagpapakulong na lang. That is true. Yan ang sinasabi nga natin dito eh. Kailangan talaga hustisya po para sa talagang hindi naman nagkasala. Kung nagkasala man, maparusahan na aayon po
sa kanilang parusa. Pero for a prisoner to be in jail for 10 years or 20 years, samantalang 6 na buwan na lamang naman po sana ang pagkakakulong, fair po ba yan? But there are prisoners, mga kababayan, who stay so long in jail. Laila de Lima is one of them, my friend. Grabe talaga. Nahinto po picture mo. Voice lang. Meron. Ganon. I-refresh ang cellphone daw po. I-refresh ang I do not know how to do that. Hindi po kasi ako techie. But okay. Rachi, thank you very much. Nawawala pala yung, nakapost pala yung picture. Hindi gumagalaw. Boses lamang po nadidinig. Thank you very much. All right. Medi Foster Loza. There's no such 31 million. That's too impossible. SD program lang po yan. Nako. Medi Foster Loza. Tell that to the COMELEC. Pero sa ngayon, wala na po yata ang COMELEC po. Wala nang commissioner po sa COMELEC. Hindi na po na-reappoint. Tanggal na po yung 3 na gumawa po ng kapuri-puri na resulta ng halalang May 9, 2022. Kapuri-puri. Isa-isipin mo ninyo. They were able to register how many? 65 million voters, 65 million voters. And you know, 85% of all these voters voted in the election. Which means mga 55 million ang bumoto dyan. And 31 million voted for BBM. Ano? Sabi ni Medio sa COMELEC, nakakolekta na ngayon yata. Ay, nako talaga. COMELEC. Unfortunately, really, mga kababayan, alam ko po na mayroong mga irregularities during the past election. And they've been filed. Naka-file na ho yan sa COMELEC. Provincial head office, meron po mga naka-file na ho dyan. Unfortunately, hindi na yata umaandar sapagkat kulang na ang mga commissioners na namamahala po dito. 4 na lamang po yata yung mga komisyonado dyan. Baka ma-overwork po sila. Baka mag-resign din po mga yan. Hindi kaya? Ay, nako, COMELEC. Sabi ni Medi Foster Loza, Kuya, malinaw mata mo, wala ka salamin. Opo, pero hirap na hirap po akong magbasa. Pero alam niyo yan, 74 na si Tata Ben. Pero nababasa ko pa po yung sulat sa iPad ho ito . Yung binabasa ko ho, nasa iPad. Nakalimutan ko yung salamin ko . Pero kaya naman mo natin ito. Nako ho, meron pong nanonood po sa ating programa. Ang pangalan po niya, Andy Lawson. Wow, Mr. Andy Lawson. Good evening, sir. Mag-comment ka naman. Okay. Magandang gabi sa iyo, Mr. Andy Lawson. Alright. Nako, 5 minutes to go before 10 o'clock in the evening ho, dito po sa ating Your Honor, please. Finally ho, bago tayo magsarado ngayong gabi. Ito, Ma'am Angelica, yung figure po ng DOH. 848 new COVID cases daw po ngayon. Active cases is already at 6,761. Ayan. DOH figure po yan. Okay? So, finally ho, mga
kabayan, gusto ko lamang pong balikan. Saglit lang naman po ito. Konti na lang po ito. Yung issue po na Digong is out of office already in 2-3 days. And we will have the incoming president in 3 days. Inauguration na po niya sa June 30. Pero pag tuunan natin ng konti lamang ng pansin, itong mga propaganda materials po ng outgoing president po natin. Parang gusto nilang maniwala ang taong bayan na napakarami pong nagawa na mabuti po para sa Pilipino ang nakaraang Pangulo po natin. Hindi ko po sinasabing wala po siyang ginawa. Pero mas nakararami po yata ang hindi po niya ginawa na ikabubuti ng taong bayan. Probably he had good plans, huh? But they never were realized during his term. Siya mismo ang nagsabi po eh. Pasensya na ako kayo mga kababayan. Kinulang po ako sa panahon. Parang gusto niyang sabihin, dapat ako pa ang Pangulo. Hindi nga lamang po niya siguro may pangalandakan sapagkat masisili po siya. Gustuhin po niya sana i-extend ang kanyang termino. Unfortunately, that is not what democracy is all about. Kanya kung meron man po siyang legacy, hindi ko alam po kung ano yan. Except that he failed dun sa kanyang drug war. He failed sa kanyang corruption war. Talagang failure po. Total failure. Oh. Si Digong. Drugs. Corruption. What else? Ang dami po niyang pagkukulang ho na nagawa po para sa akin. And he keeps on saying, pasensya na ako kayo. Hindi ko nagawa lahat kasi kulang sa panahon. Mr. President, we are now giving you all the time in this world for you to rest. Huwag na ho ninyong bulahin pa ang taong bayan. Kung mamarapatin po ninyo, tumulong na lamang po kayo sa incoming president. Wala naman po tayong magagawa kundi na tanggapin na ho natin na siya na po ang president. 31 million po. Sabi ng Comelec, 31 million ang vote ang bumoto po kay BBM. So ano pang gagawin natin? Tanggapin po natin. Siya po ang Pangulo natin. Pagtulungan na lamang po natin kung ano magagawa natin. But first and foremost, huwag na ho sana natin, huwag na ho tayo maging bahagi pa ng pagsisinungaling muli sa ating bansa. Pero ho, mga kabayan, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Maraming salamat po sa pagbati. God bless, sabi ni Mr. Andy Lawson. Okay? Magandang gabi po sa inyo, Mr. Andy Lawson. Good evening. And thank you very much for watching the program. Good night na po, Kuya. Ma'am Lynn, lagi po mag-iingat. Sabi ni Ma'am Mercy Off. The young people think that old people are fools. But old people know the young people are fools. Gantihan lang yan, ha? Andy Lawson, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good evening, everybody. Inunahan mo naman ako eh. Andy Lawson, magandang gabi sa iyo, ha? Hey, Neldy,
Foster Loza, kulang sa panahon. Pero may pa po farewell party pa. O nga eh. Pasasalamat, yumaman ang lahat ng alipures niya. My goodness, so tingnan mo ninyo yung mga inilagay ho niya, mga retired generals ho, sa mga different government agencies. They should be lifestyle check. Dapat may lifestyle check ang mga yan eh. Ay nako po mga kababayan, Mr. Digong sir. To every rule there is an exception and an idiot ready to demonstrate it. Don't be the one. Tama ka dyan, Padre Mel. Thank you very much for the reminder. I will not be the one. Ha? Okay. Wala na tayong oras po. Oh, thank you very much, Ma'am Meldy Foster Loza. Oh. Uulitin ko lamang ho. Bukas sa Miyerkules at Huwebes. Magpapahinga muna itong programa po natin sapagkat we will be off for an event doon po sa Tagaytay. Ipagpapaumanhin po ninyo na hindi po tayo makapag-broadcast for the next 3 nights. Kasal po kasi ng kapatid ni Ma'am Lynn. Okay? Si Jordan. Okay? And Lillian will be one of the guests there. Ang inyong abang lingkod naman po ay magnininong. Ayan. Wala pa po akong wala pa nga po akong pambigay ho dun sa inaanak ko eh. Hindi ko alam kung wala naman po kaming sweldo dito. Paano kaya ito? Ha? Idadaan ko na lamang ho sa kotenta ito. Marami pa ako nun eh. Ha? Ma'am Medi, ho? Biro lang yan. Anyway, Medi, sa totoo lang, Digong is the drug lord and smuggling king. Cartel king din ito. Hindi lamang talaga ho. Yung bigas ho, kuminsan nawawalang supply. Pero ang dami ho dyan sa Dagupan. Ay nako, Dagupan ho dito sa Manila ha. Hindi ho yung Dagupan sa Pangasinan. Alam po ng mga, alam ni Digong yun. Meron po siyang intelligence fund po eh. Di ba? Nako, we have a lot of things to do. Pagtulungan ho natin na baguhin ang mga sistema ho. Tayo ho na hindi naman gumagawa ng masama. Umibo po tayo. Let us work together for the common good. Our democracy is not just for our freedom and our human rights. It is also for the truth and for doing what is right. Paalam na po sa inyong lahat, mga kabayan, magbabalik po tayo siguro sa Lunes na po. Okay? Ben Paipon, nagsasabing thank you very much for allowing us into your home and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.